Hello my beautiful souls! Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito, maring mag-resonate, maring hindi. Kunin na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift sa energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay, so let's see. So, first card natin, Nine of Pentacles. Wow. And, Ace of Cups. And the Six of Swords, Temperance. We also have here the Six of Wands, Judgment. And the Chariot card and Page of Wands. Wow. And this Knight of Cups, bottom card natin. Okay. So, after mo i-embrace itong new beginning na to, so mukhang may hinihintay kang rewards, ito na yon, or yung mga bunga ng pinaghirapan mo, maha-harvest mo na ngayon. So, talagang nasa sayo ang magandang ngayon, ngiti ng kapalaran. So, you are very lucky, no? Lalo na ngayon, may mga good news coming in. So, dahil tama yung naging decision mo this time. So, congratulations. Talagang very fulfilling itong napagdesisyonan mo ngayong gawin. So, nabitawan mo na yung mga dapat mong bitawan. Kaya, binibigay na sa'yo itong napakagandang new beginning na ito na napakadaming rewards and ayan, matatamis na mga rewards na makukuha mo dito. So, we have here butterfly, coffin, camera, mask, and bell. Okay, so yung bottom card natin dito, ayan o, newspaper. So, mga good news coming in for you dahil it's about new beginning. Tinalikuran mo na yung mga dapat talikuran, binitawan mo na yung mga dapat bitawan, nilibing mo na sa limot itong mga dapat kalimutan. So, yun nga lang, may someone dito na maaaring spying on you. Okay? So, may mag-i-spy sa mga ginagawa mo, sa mga achievements mo sa buhay. Ayan. So, chine-check niya lagi, no? Yung mga nangyayari sa'yo. Yung mga sa notification, lagi nandyan yan. Or lagi naka-like sa mga post mo yan. So, tingnan natin. Ano masasabi ng mga archangels natin dito sa reading na to? Kasi para ka na ngayong lumabas ka na sa cocoon, para ka na isang napakagandang butterfly. Kaya itong taong ito na siguro napag-iiwanan, naiinggit sa'yo, na nakamasid-masid yan lagi, nag-i-spy, no? Pwede may gawin siyang hindi maganda, kaya mag-ingat ka. So, protect your energy from this kind of people. So, we have here Crystal Clear Intentions by Archangel Michael. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. So, ayun dahil ito na yung ginagawa mo nagfo-focus ka na kasi alam mo na kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. So, this time, nasa clear path ka na, nasa tamang daan ka na. So, hindi ka na naliligaw ng landas. Alam mo na yung ginagawa mo and masaya ka sa ginagawa mo ngayon. Hindi ka na napipilitan sa work na ginagawa mo kasi masaya ka no? Itong mga taon to na nakatingin sa'yo, nagmamasid sa'yo, they are not happy sa kung anong ginagawa nila. Kaya, imbis na mag-focus sila sa buhay-buhay nila, papakailaman nila yung buhay ng iba. Kasi hindi sila masaya sa sarili nilang buhay. Ikaw, focus ka lang sa ginagawa mo. Kumbaga, nag-aano ka lang ng sarili mo. Ikaw lang, focus ka lang sa trabaho, sa goals mo, o itong mga taon to. Kaya wala silang natatapos na trabaho, wala silang na-achieve na mga goals, kasi focus sila sa katitingin sa ginagawa ng iba. So, tingnan natin. Kaya minsan, bakit nagtataka itong mga taong to? Bakit siya puro blessings coming in? Tapos, sila,
ay nganga. Kasi paano? Paano nga naman kasi imbis na mag-focus na lang sila sa trabaho nila, sa ginagawa nila, sa buhay nila, mas naka-focus pa sila sa iba, 'di ba? So paano naman matatapos yung mga gawain? So paano mare-reach yung mga goals, achievements, rewards, 'di ba? So kung lagi ka nakatingin sa achievements ng iba, so mag-focus ka on yourself, on your own achievements or goals. So, we have here, please accept my cup of love. So, ayan, maaaring may dumating na new love offering din sa'yo with this Ace of Cups natin and Page of Wands natin dito and then Knight of Cups natin dyan. So, maaaring may love offering coming in din for you. Maaaring fresh new lover ito na paparating at isang, wow, you're my destiny. And I want to see you this weekend. So, maaaring mag-meet kayo nitong taon to during weekends or no work, kapag day off, ganyan. Usually, weekends ang mga day off, can't decide. So, yung iba sa inyo, undecided pa. So, okay lang yan. Huwag madaliin. Moving forward, lalo na kung galing kayo sa isang failed relationship, move on pa. So, take your time to move on, okay? So, kilatisin muna na mabuti itong mga taong ito. Pwede naman makipagkaibigan muna. And if the right time comes, kung kayo talaga nakatadhana, so, ayun, makikilala nyo rin ng isa't isa, malalaman nyo rin yun, mararamdaman nyo ng puso nyo. And itong taong ito, very promising ha, maaaring ito na yung taong pakasalan mo in the future and keeping tabs on you. So, isa siya sa mga nag-i-spy, no? Marami din itong mga nag-i-spy sa'yo. And itong taong to, specifically this person na interested sa'yo, is yun ang reason niya kung bakit siya nag-i-spy sa'yo, no? Dahil gusto ka niya. So, caught in the middle. Kaso, yun nga lang, parang this person is not ready to commit right now. Kaya, kumbaga, hindi pa ito yung tamang panahon para sa inyong dalawa nitong taon to. Although, maaaring makilala mo na siya very soon or kilala mo na itong taon to. Pero ngayon, at the moment, hindi pa yung tamang panahon para sa inyong dalawa. So, tingnan natin. Bottom card, I'm guarded and wounded. So, maaaring parehas kayo na in the process of moving on or may pinagdadaanan. Kaya, this is not the right time para sa romance. Pero dahil nga magkakilala na kayo or magtatagpo na yung landas ninyo nitong taong ito, ayan, so magkakaroon na siya ng space in your life. So, tingnan natin more messages sa ating The Hidden Truth Oracle cards. So, maaaring nakilala mo to in this journey na or maaaring maging kasama mo siya sa work or palagi mo siyang nakikita, nadadaan-daanan dyan somewhere, or sa social media, ganyan. Lagi mo nakikita yung post nitong taong to, kahit na hindi man kayo friends, maaaring may page or influencer, mga ganyan, mga nagvo-vlog, lagi mo nakita dumadaan sa sa timeline mo yung mga videos niya. Ayan. So, we have here, I know I was a distraction from your pain. Ayan nga, kasi alam niya, mukhang alam naman niya na you're still moving on, na may pinag-move onan ka pa na hindi ka pa ready. So, we will be together again. So, after ng meeting ninyo, separate agad. Kasi nga, it's not the right time. Kumbaga, hindi pa tamang panahon. After nyo magkakilala nitong taong ito, parang, ay, hindi kami para sa isa't isa. Ay, hindi kami nito. Pero, kaya parang iiwas agad. So, after nan, ma-clear itong mga blockages na ito. Pagtatagpuin ulit kayo nitong taong to. So, we have here, I wish I could take back my words. So, maaaring sinabi nito sa'yo na, hindi tayo pwede kasi in a relationship ako, may boyfriend ako, may girlfriend ako, or ikaw, may ganun, you're not ready, committed ako sa work, ganyan. So, hindi magtugma yung schedules nating dalawa, long distance tayo, mga ganyan. So, maraming blockages, maraming hadlang sa inyo nitong taong to. Hindi lang naman third party, no? Maraming ibang factors na pwedeng humadlang sa connection nyo. Kaya after nyo mag-meet, parang ibibitaw nyo agad. Ay, hindi pwede. Mahirap to. Ganyan. So, hindi i-pursue. Pero, darating yung araw na magkakasalubong ulit kayong dalawa na, kamusta? So, ayun, clear na, ganyan-ganyan. So, this time, pwede na. So, pwedeng ganun yung pagkakakilala nyo nitong taong to. First,
meeting nyo ay hindi pwede. So, maaaring pagsisihan niya yung mga sinabi niya na, "Ay hindi tayo pwede ganyan-ganyan." So yun, 'di ba, after magkita niyo ulit, ngayon pwede na. So we both know I'm not the one for you. Yun na nga, maaaring sinabi, "Ay hindi tayo para sa isa't isa kasi ganito, kasi ganyan, bla bla bla, baka hindi tayo magkasundo." Ayan. So, nag-ano na agad kayo, nag-overthink na agad kayo na hindi kayo magwo-workout, kaya gano'n bumitaw agad. So, after niyo magkita ulit, ayun, do'n niyo lang mare-realize na ayan, tayo pala, gano'n. Ikaw pala 'yun, you're my destiny. So, we have here, I'm starting to understand our connection. So, ayan, kasi may something sa connection niyo nitong taong ito na hindi niyo makikita sa iba, hindi niyo mararamdaman sa iba. I know I messed up everything. So, ayun, kasi nga nasabotahin niyo yung connection, eh. Give up niyo agad, eh, 'no, hindi niyo triny. Ayun, hindi kayo nag-try. So, kaya after no'n magkita ulit kayo nitong taong ito, ay kung tama na yung panahon para sa inyong dalawa, so wala nang hahadlang dun, 'no, magiging smooth na lahat 'yan. I want to be more than friends. So, siguro ayun, na sinabi ninyo na, "Ay siguro hindi tayo for lovers, pang-ano lang, friends lang," gano'n. So, after nun magkikita ulit, "Ay, may feelings pala ako sa'yo," gano'n. So, doon na kayo magkakaanuhan, magkakaaminan, 'no? After the second meeting or unexpected meeting nitong taong 'to, you and I were too young. Ayun, isa pa 'to. Maaaring nakilala mo 'tong taong 'to, bata pa kayo, very immature, marami pa kayong, makikilala nung mga panahong yon na magtuturo sa inyo ng mga lessons in life, 'no? Kaya siguro hindi pa talaga right time kasi nga bubot pa, hindi pa puwedeng ipilit, 'no? Ang mas masarap yung hinog sa puno kaysa yung pinilit mong pahinugin, 'no? So, we have here, you speak to me through music. So, maaaring, connected kayo nitong taong 'to through music, ayan, may telepathic communication kayo once na may naririnig kayong mga songs na connected to each other, ganyan. Maaaring naaalala mo siya kapag may naririnig kang mga songs, ganyan. So, tingnan natin, kuha tayo ng initials. P and E. Z and G. R, T. S, L. N, W. Y, Q, and letter X. Bottom card. So, let's see sa blue card natin. We have here balance. Union of hearts and chemistry. So, ang lakas ng chemistry niyo nitong taon 'to, eh. Once siguro out of balance pa noon, pero after magkita ulit kayo, ayan, mararamdaman niyo na okay na, magaan na yung energy, magaan na yung flow, wala ng hadlang, wala ng mga mabigat na energy diyan na maaaring negative energy na i-release niyo na yung mga 'yan. And it's about the union of hearts and chemistry. Ang lakas ng chemistry niyo nitong taong 'to. So, talagang nag-i-spark, ayan. Mga mata ninyo parang may mga lumalabas-labas na electricity diyan. Okay, so gano'n kalakas ang spark ninyo nitong taong 'to. So, let's see sa ating general signs and messages. So, we have here number 1. So, this is the 1. And June. Mayroong June 1. Ayan, isa sa mga humadlang sa inyo yung pagiging long distance situation nyo. March. And caring. Capricorn. The runner, kaya tumakbo, eh. Ayan, tumakbo. Divine masculine. Friendly. South PH. Kind-hearted. Confusing, maaaring confused din kayo ng mga panahong yun dahil bata pa o twin flame for some of you. Gorgeous, athletic, food lover, beautiful, number 9, November, pwedeng November 9. Practical, so nagpaka-practical pa ng mga panahong yun kasi inisip nyo baka marami pa akong makilala. Ayan, so bitaw muna dito, baka hindi pa siya yung the right one for me.
Ayan, mag-e-explore muna ako, 'yan, 'di ba? So, we have here responsible, pero ngayon naging responsible na siya, nag-mature na, trustworthy, smart, emotional, and popular. Ayun, oh, may popular talaga dito na maaaring, maraming followers sa social media nila, ayan. Kaya parang lagi mo siya nakikita sa newsfeed mo, sa, timeline mo, ganyan, sa FYP mo. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.